Isang mapagpalang araw sa lahat. To God be the glory sa isa na namang araw, sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active and it is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga po bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Again, welcome ko po kayo sa Diakonos. Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. And we exist po to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama kong OFW dito sa Middle East. It is our desire that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na God's unfailing love. At ito po ang Bible study number 65. At kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Ang verse po natin today is found in Psalms 136. Ang sabi, "Give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever." Mga kapatid, meron akong tanong sa ating lahat. Ano ang mga bagay na pinagpapasalamat natin sa buhay? Naisip ko ang tanong na to kasi baka sa sobrang expected mo na ang mga bagay-bagay, hindi mo na ma-appreciate ang existence ng isang bagay. Meron ng kasabihan, it's easy to forget how to appreciate your front door when you're always walking through it. Mga kapatid, ang Psalms natin ngayong araw ay tumatalakay sa Hesed ng Diyos. Hesed is a Hebrew word na kung ita-translate can be love and faithfulness, pwede ring unfailing love, pwede ring faithful love, or steadfast love, or loyal love. Depende sa Bible version na ginagamit mo. At ang term na to appears about 250 times in the Old Testament. All refers to the character of the God we serve. When we study the surrounding verses, we will notice mga kapatid that the term Hesed appears about 26 times in this chapter. Lahat po na to showcasing different areas sa history ng Israel. How God display His unfailing love for His people. Point number 1, God's unfailing love is shown in His creation. Kung babasahin natin mga kapatid ang verse 4 to 9, the same chapter, Psalms 136. Itong mga verse na to will remind us that the beauty and the order of creation ay hindi lang produkto ng kapangyarihan kundi pag-ibig, unfailing love. Lahat ng nilikha ng Diyos ay testament ng kanyang enduring love and care for His people. Imagine mula sa distansya ng araw sa mundo hanggang sa bilis ng ikot ng mundo, lahat ay fine-tuned to permit life here on earth. Hindi po ba kayo na-amaze sa maraming bagay that had to be fine-tuned for life to exist and flourish? Siguro po, kung may nag-gym sa inyo, at nagbubuhat ka kahit magaan pa sa chest press mo, at one point sa dami ng repetition mapapagod ka, but listen to your heart po. Since the day you were born, hindi pa humihinto ang puso mo kakabomba, and this and more are just the testament of God's unfailing love. Pangalawa mga kapatid, God shows His unfailing love in His protection. When you read same chapter, Psalms 136 verse 10 to 16, nilitanya ng Diyos ang mga ginawa niya para sa Israel. Mula sa Passover hanggang sa hatiin niya ang dagat ng Red Sea, makatawid lang ang may mga 2 milyong Israelites at maprotektahan sila sa humahabol na kalaban. Kapatid, nakikinig ka sa akin ngayon kasi nakasurvive ka ng pandemic. As of April 13, 2024, meron pong 7,010,681 katao ang namatay sa coronavirus. Alam nyo po, meron po talaga tayong problema. Most of the time, ang bilis nating makalimot. Nakakatiyak po ako, hindi lang pandemic tayo niligtas ng Diyos. Marami pong pagkakataon na alam natin o hindi, God is working to protect you and I, like the people of Israel. And yet, napakadali nating makalimot sa mga miracles na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo po, God has shown His unfailing love in His provision. Sa verse 25, same chapter, Psalms 136, ang sabi, He who gives food to all flesh, for His steadfast love endures forever. Indeed, mga kapatid, even in the New Testament, si Jesus mismo ang may sabi sa Matthew 6, verse 26 to 27, ang sabi, "Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala?" Mga kapatid, the unfailing love of our God is shown sa provision niya sa ating mga buhay. Amen po ba? Nakaka-survive tayo sa araw-araw mga kapatid dahil ito sa biyaya ng Panginoon. Maaring may magsabi, bro, ito ay bunga ng aking pagsisikap. Yung mga binibili kong pagkain dahil yan sa abilidad ko. At one point tama ka dyan kapatid. Pero kaloob pa rin ng Diyos yan kapatid. Basahin natin sa Deuteronomy 8:18. "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Ano daw po? It is He. Sino po? Yes po, si God. He gives you the ability to earn. So God's unfailing love po is seen in His provision. Amen? Mga kapatid, it may not be what you really desire,
but it is what you need according to the vast wisdom of our God. He gives us just what we need, just enough for us to continually rely on Him. Tulad ng prayer ni David. Ang sabi ni David, I ask two things from you, Lord. Don't refuse me before I die. Keep me from lying and being dishonest. And don't make me either rich or poor. Just give me enough food for each day. If I have too much, I might reject you and say, I don't know the Lord. If I am poor, I might steal and disgrace the name of my God. Kita mo yung prayer ni David, mga kapatid, with regards to asking provision for each day. Yan ang puso natin, mga kapatid, as a believer. To just be dependent on God's grace every single day. Alam niyo po, mga kapatid, as I was studying this chapter, sa mga footnotes I saw that this chapter, Psalms 136, was used by King Jehoshaphat during his battle between Moabites, Ammonites, and Meunites. Yes po, yung tatlong bansa na yan, kinakalaban sila. And si King Jehoshaphat, after praying to God, and the entire nation prayed to God, through a Levite named Jahaziel, sumagot ang Diyos, ang sabi, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for this battle is not yours but God's. Pagpunta nila sa battleground, mga kapatid, ang tawag wilderness of Tekoa, si King Jehoshaphat commanded that this song, itong Psalms 136, ay ipaawit bilang papuri sa Diyos. Imagine being in the battle praising God, saying, give thanks to the Lord for His steadfast love endures forever. At binigay sa kanila ng Diyos ang tagumpay sa labanang yon. Mga kapatid, another story. In about 356 AD, a person by the name of Athanasius, isa siyang obispo na naniniwala na si Jesus ay Diyos. At that time, kumakalat sa panahong yon ang heresy na si Jesus ay hindi Diyos. And they are called Arianism. So itong mga taong ito attack Athanasius, at ang mga deacons who were protecting the church at that time, marami na ang sugatan dahil sa pag-attacking yon. And Athanasius, instead of turning to utter panic and chaos, simply remained in his chair and ordered his deacon to begin this psalm. And the people answered him, for His mercy endures forever. Mga kapatid, from the time of King Jehoshaphat to the time of Athanasius, Psalms 136, the whole chapter that bears the message for His steadfast love endures forever. Ito ay nagsilbing bilang reminder sa kanila na sa kabila ng impending danger, they are confident that God's love endures forever. This is a psalm for the embattled, a psalm for those who are going through hardship and pain, a psalm for those who are going through terminal stage illness. Kapatid, God's love endures forever. He has provided us more than what we deserve. Why? Bakit? Kasi kapatid, we are all sinners. At dahil sinner tayo, ang sabi ng Bible, Hebrews 9:27, after we die, judgment. Sigurado biyaheng impyerno tayo, mga kapatid. Hell should not be taken lightly. No one of us is righteous. But God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. If you are willing, kapatid, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God. Tell God, Lord, I am a sinner. I don't know how to pray. But I invite you into my life, Lord. Lord, iligtas mo po ako sa makasalanan kong desires, sa fleshly desires ko that separates me from you. From this day onwards, Lord, I declare you are now my Lord and my Savior. And I believe that God raised Jesus from the dead to prove your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. And I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, nakita natin sa Psalms 136 kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Unfailing love, ika nga. Isang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ipinakita niya ito sa kanyang creation, sa kanyang protection, at sa kanyang patuloy na provision sa atin. Katulad ng ginawa niya sa mga Israelites, tinatawid niya rin tayo sa ating mga sariling Red Sea, ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Kung tututok lang tayo sa kanyang matatag na pag-ibig, matutuklasan natin that His grace is enough, na sapat ang kanyang biyaya para sa bawat araw. Huwag nating kalimutan na sa bawat victory natin sa buhay, ito ay biyayang natanggap natin. Ito ay dahil sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. God's unfailing love. If you are blessed, mga kapatid, so am I. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig na ipinakita mo sa amin sa pamamagitan ng iyong creation, protection, and provision. Patawarin mo po kami kung minsan nakakalimot kami sa iyong kabutihan. Lord, turuan mo po kaming laging magpasalamat at magtiwala sa iyo sa bawat araw at sa lahat ng sitwasyon. Patuloy mo po kaming protektahan at patnubayan at naway lumago pa kami sa pagkakilala sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Mga kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study po, God willing. The Lord bless you and keep you.
The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you po, mga kapatid.